Okay, kaibigan, topic po natin ngayon is high blood pressure. Yan po topic natin. So, tuturo natin sa inyo lahat ng paraan para maibaba natin yung blood pressure ninyo. So, bilang internist, cardiologist, linya ko po to. So, hindi lang tong simpleng tips, lahat gagawin natin. Medical na pampababa, psychological na pampababa, o pang-psychology, pang-psychiatry, lahat yan. Kasi ang nagpapataas ng blood pressure, maraming bagay. Okay? Hindi lang yung mga pagkain na maalat, matataba, overweight, hindi lang yan. Marami dyan, mental stress, nakikita ko. Actually, mas mahirap nga ibaba yung blood pressure ng mental stress. Oo. Magugulat kayo sa pamamagitan lang ng blood pressure, malalaman nyo kung stress kayo o hindi. At bukod dyan, meron pa tayong mga tips yan. Usually, yung mga mahirap ibaba ng blood pressure, pag-isipan nyo to, merong tao, like sino ba ang nagpapa-high blood sa'yo? May ganyan yan. Pwedeng sino o ano ang nagpapa-high blood sa'yo. Let's say sino. Minsan, pag meron ka kinausap na tao, either pamilya, kaibigan, kaaway, karibal, whatever, pag nakausap mo siya, mag-iiba pakiramdam mo. I-check mo blood pressure mo. Check mo blood pressure afterwards. Pag tumaas, so yung taong yan, tandaan mo na, pampa-high blood yan sa'yo. Every time makikita mo siya, check mo yung blood pressure, tataas yun. Ibig sabihin, alam ng BP mo yung pakiramdam mo sa kanya. Meron naman pagkakataon na feeling mo, napagod ka, na-stress ka, may kinausap ka, nag-ayos ka ng problema na ibang tao, kala mo stress ka, pero pag chinek mo ang BP mo, normal naman, o 120/80. So, hindi ka talaga stress, no? The point is, alam ng BP mo kung stress ka or hindi. Minsan naman, ang maganda dito, meron din namang mga tao at bagay na pampababa ng blood pressure mo. Okay? Tao, baka favorite mong anak, favorite mong apo, o girlfriend, o partner mo, o kaibigan mo, nakakababa ng blood pressure mo. Actually, mga aso, mga pusa, may pag-aaral yan, Alagaan mo lang yung pets. Okay? Meron kang favorite na aso, after 15 minutes, check mo yung blood pressure mo. Biglang bababa siya. So, malaking bagay ang psychological na pampababa ng blood pressure. Bigyan ko na kayo lahat ng tip. Pakinggan nyo lang to, bibilisan natin. Let's say sa overseas worker, di ba? Siyempre, pag gumawa tayo ng video, gusto ko talaga may pakinabang sa inyo Kaya pag marami lumalapit sa akin, Doc, very helpful ang video mo. Siyempre, helpful. Kasi iniisip ko yung sarili ko na dun ako sa shoes ninyo, na nasa mga sitwasyon ninyo na walang pera, nasa probinsya lang, gusto lang bumaba blood pressure para maka-abroad, para gumaling, para humaba ng buhay. Kaya, simple mo na gagawin natin. Let's say, overseas worker. Pag high blood ka, bagsak, di ba? Walang pera, walang trabaho. Kung hindi ganun kataas ang blood pressure mo, ganito gagawin mo. Pag kukunan ka na ng BP, upo ka lang sa silya. Bagsak mo yung katawan mo. Lapat mo. Bagsak mo yung kamay mo. Lapat mo, bagsak mo lang. Para ka lang patay, para ka lupay-pay, ganyan lang. Tapos, bawal magsalita. Bawal magsalita. Bawal gumalaw. Walang galaw, walang salita. Ganyan lang, relax ka lang. Bawal mag-cross legs, Bawal lahat yan, nakaka-high blood yan. Tapos, hinga lang malalim. Yan lang, mabagal lang, slow lang. Tapos, isip ka lang ng isang bagay na luma. Ayan, relax ka lang, 2 minutes, 3 minutes. Tapos, kukunan ka ng BP. Huwag lang gagalaw, hayaan mo lang siya. Lambot mo lang yung kamay mo. Lambot lang, bagsak lang. Pag check niya, sure ako mas mababa yan. Mas mababa yan ng 10 to 20 points. Pero, kung talagang high blood ka na, syempre, uminom ka muna ng gamot. Pwede naman yun, di ba? Inom ka muna ng gamot. Pero pag chine-check na kasi, dapat upo lang, relax lang. Yung iba kasi, sobra likot, di ba? Daldal ng daldal, galaw ng galaw. Ayan, pag chinek, high blood, dito lang maka-abroad. Kasi nga, in-stress mo sarili mo. So, yan ang isang technique. So, very relaxed, deep breathing, no talking. Pagdating sa maintenance medicine, ganito. Ang normal BP, 120/80, correct? Tapos, ang mataas na BP, 140/90, mas mataas. Pero, hindi lahat ng 140/90 masama. Like sa akin,
sanay ako sa BP na 110/80. Pag ako nag-140/90, alam ko na yan. Mabigat dito, makapal dito, baka kumakapal dito. Parang nag-expand yung ulo mo. So, alam ko na yung symptoms ko. Bali, 140/90 sa akin, hindi na siya maganda. Pero may tao dyan, 160/100, bali wala. Oo. So, mas may sintomas, mas hindi maganda. Okay? Kahit mababa, basta may sintomas, ibaba mo na kasi hindi sanay yung katawan mo doon. Tapos, kung mataas naman ang BP mo, 160/100, wala nararamdaman, 180/100, binababa din yun. Hindi mo rin pwede hayaan kasi mataas na siya eh. Isa pa. Pag ang bata na stress, okay lang. Edad, teenager, 20-30, kahit magsigaw, maglupasay, mag-umiyak, mag-heartbreak, hindi naman may stroke yan eh. Hindi naman ma-atake yan. Kaya nila yan. Maganda pa katawan nila. Maganda pa artery nila. Hindi pa puputok yan. Pero, pag kayo edad 40, 50, 60, pag kayo edad 70, same galit. At pareho ang galit dun sa 20-year-old. Yung 20-year-old, okay. Pero yung 70-year-old, malaking chance ma-stroke, ma-heart attack, may puputok na. Bakit? Siyempre, pag matanda na, marupok na. Yung BP ng may edad, ang bilis na tumaas. Kasi nga yung mga ugat natin, yung artery natin, kumbaga sa plastic, sa rubber band, hindi na siya elastic yung rubber band natin eh. Kung bata ka pa, yung rubber band ng artery mo malambot. Kaya kahit anong taas ng pressure, okay. Pero pag matanda na, konting banat ng rubber band, puputok na yon eh. Kaya nga, pag matanda, dapat mas ingat. So, paano tayo babawi kung may edad? Siyempre nga, tulad na sinabi ko, iwas sa mga tao, i-ready mo na. Kung meron ka nakita tao, check mo agad BP mo. Diba? So, alam niya kung high blood ka o hindi. Tulong natin sa may edad, dapat meron kayong maintenance. Ganito sasabihin, Doc, 16 na ako or 70, yung blood pressure ko, konting taas lang naman eh. Minsan 150, minsan 130, normal. Gagamutin mo ako, hindi. Ang sagot ko, gagamutin na kita. Bakit? Kung bata ka, 20 years old, pataas-taas ang BP, okay lang yan. Pero kung 60 ka na 70, pataas-taas ang BP, hindi na okay. Kasi, okay nga, minsan 130 ang BP mo. Paano kung nagalit ka? Paano kung may sunog? Paano kung may away na naginip ka, binangungot, masama ang loob mo? Tapos yung BP mo biglang nag-180, doon pumutok. Diba? So, walang masama na meron ka ng maintenance. Okay? Tapos lagi ko tinuturo bilang cardiologist, sasabihin din to ng ibang cardiologist sa inyo, isa sa pinakamaganda sa akin, pinakamagandang gamot, generic ito, kahit anong brand bilhin nyo, pinakamagandang generic is amlodipine. Amlodipine, 5 mg, iniinom once a day. Pag first time mo iinumin, half tablet mo na, 5 mg kalahati. Pero pag matagal na, pwede ng 5 mg, unti-unti 7.5 mg, pinakamataas 10 mg. Bakit maganda amlodipine? Yung epekto niya, 35 hours. Almost 2 days. So, inumin mo ngayon, inumin bukas, mahaba epekto niya, maganda. Okay, meron naman pang emergency na gamot, yung mga Catapres, Clonidine, meron din Captopril, okay lang naman yun. Pero itong amlodipine para sa akin mas maganda. Okay? Tapos dito muna tayo sa psychological, bago tayo sa medical. Tulad na sabi ko, anger, tension, may masakit sa katawan, kabado, panic, nakaka-high blood, lahat yan. Kaya minsan, pag ang tao na-o-obsess, ito, maraming tatamaan sa inyo, may tao, ang high blood niya, nervyos. Okay, chinek niya BP niya. Tumaas, 130/100, natakot siya. Dahil natakot siya, na high blood siya lalo, 140/100. Chinek niya ulit, tumaas, naging 150. Chinek niya ulit, naging 160. Hindi na yan bababa. Kahit buong gabi, i-check niya every 30 minutes, hindi na bababa. Bakit? Na-obsess na siya. Na-obsess na siya. Bakit siya na high blood? Kaka-check ng BP. Na ano na yung utak niya, na parang nasira na, nakita, parang na-obsess na siya doon sa kaka-BP. Ang technique dyan,
walang blood pressure, huwag ka mag-BBP, umupo ka lang dyan, magpahinga ka, makinig ka ng music, manood ka ng teleserye, tapos kinabukasan, bago ka mag-check. Ganun yun. Yung mga obsessed. So, may high blood dahil sa obsession and stress lang. May high blood dahil sa galit. Okay? So, yan ang mga emotional cause. Paano pa natin aalisin yung emotional? Pag ang BP ayaw bumaba, minsan mental yan eh. Ganito, ito technique ni Doc Lisa. Maganda itong technique niya. Sabi ni Doc Lisa, parang psychiatrist niya si Doc Lisa eh. 3 ang itatanong mo. Yan, tatamaan tayo lahat dito. 3 yan. High blood, ayaw bumaba. 3 tatanong mo. Number 1, may problema ka ba sa pera? Pag kulang sa pera, may utang, may malaking away sa pera, high blood talaga yan. Sigurado tataas blood pressure mo. Number 2, may kaaway ka ba sa trabaho? Matatanggal ba sa trabaho? May problema sa trabaho. Number 3, may kaaway sa pamilya. Okay? May inis, may issue, may lupa, may mana, lahat yan. May sama ng loob. Nakaka-high blood yan, 3 yan. Diba? Yang 3. So, pag alam mo yun ang cause, ano gagawin nyo? Dapat maikwento mo. Parang nana eh. Kung may nana dito, kailan lumabas yung nana. So, yung galit mo, ipakwento mo, ba't ka ba galit dito? Ano problema sa pera? Ano problema sa trabaho? Kung mahanapan mo na solution, better. Pero kung walang solution, at least ikwento lang niya yung sama ng loob niya. Tapos, wag mo siya kokontrahin. Bawal mo sabihin, kasalanan mo yan eh, mali ka pala eh, ikaw yung swapang eh. Hindi pwede ganyan. Lalo siya ma-high blood, di ba? Dapat, tahimik ka lang. Kung mali ang sinasabi niya, siya ang may kasalanan, huwag ka na lang magsalita. Kung tama siya, ayunan mo siya. So, positive lang sa kanya or neutral ka lang. Hayaan mo yung unload niya, mamaya, bababa na yung blood pressure niya. So, check mo ang BP afterwards, makita mo, uy, bumaba. O bakit bumaba? Kwento lang, nawala na eh. So, di ba? Tapos, may tao ding pampababa ng blood pressure. Di ba kanina yung mga kaaway, pambataas. Baka nga yung apo mo, o asawa mo, o merong isang bagay na hobby mo. Pag ito yung busy ka doon sa hobby mo, gardening, o meron kang kinakalikot. Kung ano yung hobby, happy ka, pwede yun. Ako, isang technique sa edad natin. Maganda isipin yung mga luma eh. Ewan ko ba, nung high school ka, anong kinakain mong ice cream, fishball, nung college ka, saan ka kumakain, 2 piso lang yung pagkain nun. So, yung mga dating pinupuntahan, dating ginagawa, pwede mo i-relieve. Kasi nandyan lang yan sa memory mo eh. Hindi yan mawawala eh. So, pag inisip mo yung mga lumang yan, na-distract mo sarili mo for 15 minutes, check mo BP mo, mababa na. Kasi, nalibang mo eh. Na-distract mo. Imbis na iniisip mo yung galit mo dun sa kapatid mo na inaaway ka, nawala yung isip mo, napunta ka dun sa, nung bata ka pa, na-distract ka, so na-relax ka. Okay? So, yun nakakababa ng BP. So, nakita niya na ito yan ang mga emotional techniques. Okay? Think about the old times, good times. Kung napatawa mo siya, nakakababa din ng BP. Diba? So, nakakababa din yun pag napatawa mo siya, naparelax mo siya. Tapos, ito naman. Pag hindi makuha sa, usually kasi pag doctors or sa layman, iniisip nila pag high blood, dito agad sa medical eh, diba? Puro overweight, cigarette smoking, nakaka-high blood, high salt, diba? Ayan mga high blood medical. Pero sa akin, nakita ko maraming problema emotional. So, pag na-cure natin yung emotional, di kasali na dapat yung medical. Usually kami naman inuna ko medical. Ano naman yung medical? Balik tayo sa mga tinuturo ko. Sobra alat kumain. Yan, high blood yon. Sobra taba, overweight, high blood yan. Pag overweight ka ng 20 pounds, ang blood pressure mo tataas ng 10 points, 20 points. Pag pumayat ka 10 pounds, blood pressure mo bababa 5 points to 10 points. Kulang sa exercise, sobrang alak na high blood. Meron din mga sakit nakaka-high blood, kidney failure, may sira ang kidney, high blood talaga yon. Illegal drugs, shabu, cocaine, high blood talaga yon. Thyroid, hyperthyroid, high blood din yan. At minsan,
Merong mga tumor, may pasyente ako dati, adrenal gland tumor, pheochromocytoma, rare yun na talagang pag umatake, high blood lang mag-isa. Pero mas rare itong mga iba. So yan ang mga medical causes ng high blood at yung mga emotional causes ng high blood na tinurok sa inyo. Tapos, bukod dito, di ba, nakita niyo na, ilalabas niyo yung stress. Tapos paggabi na, dapat cool down na. Other techniques, music, nakaka-relax ang music, pwede yan. Aromatherapy, not so effective, pero okay lang naman, gusto mo lagay ng aroma. Massage technique, maganda yung massage, nakaka-relax ang massage, nakakababa ng blood pressure. Okay, dito sa ulo, dyan ng mga stress points natin. Sa Eastern therapy, meron pa dito, pero hindi ko alam kung effective Hindi ko alam, pero marami nagsasabi dyan, pati sa paa. Yan ang mga pampababa. Tapos deep breathing. Tapos visualization, isipin mo yung mga lumang bagay. Pwede ka manood ng less stress. Pero sa akin, music, malaking bagay. Mga instrumental, relaxing music. Pagdating sa supplement, ano ang pwede mong inumin? Okay? Pero syempre, pag high blood, gamot talaga maganda. Easy lang sa akin yung amlodipine, one of the best. Tapos yung mga iba, yung mga losartan ninyo, lahat ng mga sartan, okay lang naman. At ibang mga gamot. Pero usually, doktor na magbibigay niya. Tapos, pagdating sa supplement, ano makakatulong? Actually, itong mga supplement na to, hindi talaga nakakababa ng blood pressure. May tulong lang siya konti. Like vitamin C, magandang vitamin C, antioxidant. Potassium foods, pagkain may potassium, okay to, saging, prutas. Kasi pag kumain ka pagkain may potassium, maaalis ang sodium sa katawan, maaalis ang manas. Maraming potassium foods, maaalis ang sodium, yung kalaban natin, alat. Fish oil, omega-3 fatty acids, maganda sa puso, sa blood pressure, pwede na rin. CoQ10, may konting pag-aaral sa CoQ10. Ang tagal na nitong CoQ10. Nag-aaral pa ako sa medical school, may CoQ10. May konting pag-aaral, pero hindi talaga pampababa. May tulong lang konti. Garlic, may pag-aaral sa garlic, sa blood pressure, pati sa cholesterol. Pero hindi ka naman makakain ng maraming garlic sasakit ang tiyan mo. Pag hilaw na garlic, pag sunog naman yung garlic, hindi naman effective na. So, konti rin makakain mo. Yung garlic supplement, pwede, baka lang mahaptisan yan. So, itong mga supplement, walang masama sa healthy foods. Tapos, papapaya at yung iba. Pero yung tinuturo kong anxiety and stress, very important. Tapos, bukod sa gamot sa high blood, meron din ako binibigay na anti-anxiety. Ito, yung mga naririnig nyo. Mahirap kasi reseta to Kailangan ng S2 license. So, hindi lahat ng doktor kaya magreseta nito. A few doctors lang kaya. May special dangerous drug prescription to para makareseta yung doktor S2 license, makareseta ng Sanor, mga Lexotan, Bromazepam, Valium, Diazepam, lahat ng mga ganyan, anxiolytics, yung mga ibang sleeping pills, yung mga Dormicum, kailangan So, ako favorite kong pamparelax yung Bromazepam, Lexotan. Luma na tong gamot. Sanay kasi ako magreseta nun. So, how do I give it? Bromazepam, 1.5 milligrams. Ako, ang normal dose ng psychiatrist is 1 tablet 3 times a day. High dose yun Pero ako, sasabihin ko sa pasyente, kalahating tableta lang nitong Lexotan, pamparelax lang. O kalahating tablet, pag ninenervyos ka, kung may kausap kang kaaway mo, uminom ka muna kalahating tableta, mga 15 minutes before. Para pagdating mo doon, medyo kalmado ka na. Medyo a little. So, sabi ko nga, itong mga pamparelax kung 4 ang pinoproblema mo, uminom ka ng diazepam, bromazepam. Kung 4 ang pinoproblema mo, pag nakainom ka, siguro 2 na lang problemahin mo, nandiyan pa rin. Makakatrabaho ka. Pero itong mga anti-anxiety, mahirap makuha sa doktor, although may S2 license ako. Tsaka hindi rin naman pwede puro gamot. Kailangan din talaga matuto ka ng technique. Kaya sabi ko sa inyo, blood pressure mo, alam kung stress ka o hindi. So, i-monitor mo. Pag bumababa, pag tumataas,
Pag tumaas yan, may stress ka. Okay? So sana nakatulong tong tips natin. Lagay nyo lang sa comment kung ano pa ibang mga tanong ninyo. Sasagutin po natin one day. God bless po.